Nasa ating pong linya ngayon ang Senior Undersecretary for Planning Service and Environmental Land Use and Urban Planning Development Bureau ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ito ho yung Housing Department, in short. Atin lang pong tanungin kung ano po ang magiging galaw nila at responde dito po sa napakaraming mga pamilyang Pilipino po na nawalan ng bahay nang dahil sa dalawang bagyo, Tino at itong si Uwan. Architect Henry Yap, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Sir Ted and DJ Chacha. Yes, ang department po namin, meron kaming several prong approach dito sa naging problema. Una, meron po na programa na tinatawag na IDSAP or Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Ang aming ahensya po ay nagbibigay ng financial assistance equivalent sa 30,000 for fully damaged houses and 10,000 for partially damaged houses. Ito po ay ginagawa namin para mabigyan ng tulong. Hindi po kailangang bayaran ulit direct financial assistance po sa mga naapektuhang pamilya. In addition po, nakikipag-coordinate na po kami sa mga local government. Napansin po namin na yung may mga local governments po na hindi pa updated yung kanilang land use plan. That may be one of the contributory problem. Kaya nagkakaroon tayo ng problema kasi hindi pa updated yung mga plano nila. Ang gusto po namin sana matingnan nila yung pag-i-issue nila ng mga permit sa land uses upland because yun ang nagiging source ng flooding natin sa mga mainland natin. No? Tulad nung nasa Cebu, napansin natin sa mga videos, yung mga uplands natin, kulang na po ng mga puno doon. So yung retention ng water volume mahina na po. Kaya malakas po yung pagbaba ng tubig galing sa mga bundok natin. Okay, sige po. So himayin po natin ito munang inyong sagot, Architect, at kami po ay nagagalak na Opo. may panahon po kayo para magpaliwanag ng maunawaan po ng ating mga kababayan ang magiging responde po ng ating pong gobyerno sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Unahin ko lang po yung 30,000 kaninyo para sa mga talaga pong totally damaged houses. Ano po? Opo. Okay. Sige. Opo. Opo. Kapag ho natin pinuntahan po ang figures, ito po ay baka lumaki pa. Ito po ay hango mismo sa NDRRMC. Ano po? Sa damaged houses Opo. po for Opo. Tino, as of yesterday, ang total po na damaged houses, ang grand total po nito ay 38,691. Habang ang partially Opo. damaged po ay 214,764. Kapag po natin to ikinuwenta, Architect, lumalabas po na ito ay by the billions of pesos na, ano? Oo. Opo, Ang humingi tanong po po, kami ng... sir, tanong po muna ako, ha? Opo. Ang tanong po namin, una, ito po ay ipinangako ng presidente sa mga taong ito. Meron na hubang karampatang pondo at saan kukunin ng pera? Yes, meron po kami, naka-budget po ang pondo sa aming kagawaran. Pero given the scale ng ating damages, humingi na rin po kami sa DBM ng additional funding support. So that's already in the works, yung paghingi namin ng additional. Second, ang local government ay tumutulong sa atin sa pag-prioritize kung nung sinong bibigyan. No? So yung normally pag ganong karami, ang inuuna po natin yung mga fully damaged houses, yun po ang unang binibigyan. And then secondary, yung mga partially damaged houses. So may prioritization po tayo sa ating guidelines para malaman natin sino unang bibigyan natin. Okay. How soon will that happen po, Architect? Opo, ang ano po namin, ang request po namin sa local government ay bigyan po kami ng inventaryo ng mga pamilya, ng mga naapektuhan. Yun po ang maging basis natin ng validation, and as soon as we are able to validate po, nagre-release po kami ng pondo dun sa regional office kung saan may sakuna. Opo. Ano po yung purpose po ng pagbibigay po ng pera? 30,000 para po sa totally damaged at 10,000 sa partially damaged po? This is an existing program na initially many years ago nasa DSWD but nalipat po sa DSUD starting last year.
ito po ay para mabigyan ng financial assistance po yung mga pamilya, makapag-recover po sila ng mas maaga. Kaya meron tayong financial assistance Opo. na 30,000 and 10,000. Opo. So wala po itong kondisyon, architect, kung saan dapat gamitin? Wala po. This is cash. And then, hindi po binabawasan yan. Directly po yan, binibigay natin sa mga beneficiaries. Okay. So hindi po nangangahulugan na ito'y galing po sa inyong departamento na gamitin mo yan para magtayo ka ulit ng barong-barong. Hindi po. Nasa kanila po yun. So kung anong urgency requirement po nila, magagamit po nila itong cash na to for that purpose. Okay. Paano po yung mga pabahay ito hong mga bahay na nasira at yung pabahay po ng gobyerno kung sakasakaling meron man? Opo, bali doon po sa mga naapektuhan na mga private po, ibig sabihin din po yung financial assistance na binibigay namin. Now, nabanggit ni Presidente nung napunta po siya doon na sana hindi na payagan ng local government bumalik sa mga informal settlers sa tabing channel or yung river system, no? Kasi doon po nagka-problema, nag-overflow yung tubig. So, ang inatasan ni Presidente, ang local government maghanap po ng relocation site at tutulong po ang ahensya namin sa ang NHA sa pag-relocate ng mga pamilyang natamaan. Opo, mukhang marami-rami po yan. Yusek, ano po? Opo, hindi naman natin magagawa ito ng overnight, but this will be a joint effort of government para maiwasan na po yung sakuna. Kasi nabanggit nga ng Presidente, kung papayagan pa ulit yung mga tao bumalik, mauulit lang po yung problema in the future. Opo, yung nga po. Pero kaninyo, hindi nga ito overnight. So, using the Yolanda experience, doon po sa amin, sa Tacloban halimbawa, marami po doon talaga nakatira along the shore at biktima po ng storm surge. Ngayon, they were relocated by NHA sa may northern barangays, no? Kung saan po naman nagtayo ang NHA actually ng substandard housing projects, and then niwalang patubig, eventually po naging ghost town ito kasi nga walang gustong tumira doon sa layo sa eskwelahan, layo sa trabaho, etc. Paano po ninyo, ano ang inyong gagawin para hindi na maulit pa ang ganong mga experience? Opo, dito po inatasan ng Presidente ang local government na sila po ang pumili ng relocation site. Kasi po dati, ang prioritize natin, yung may property na po yung NHA, yun po yung ginawang relocation site. But there is a possibility po na yung relocation site hindi agma doon sa mga pamilyang naapektuhan. So ngayon, ang instruction ng Presidente, ang local government ang maghanap. Kaya mas responsive hopefully yung location yan. Okay. Opo. Sir, dito po sa usapin ng pabahay na naman, hindi ho yan mangyayari nga overnight ang construction yan. Una, paano po ang funding dito? Yun ho bang mga LGUs na ito? Ano bang sinasabi po sa inyo sa mga lupa? Sino pong magbabayad no? Sino pong bibili nun? Ang LGU po ang inatasan ng ni Presidente maghanap ng lupa. No? Now, many local governments, meron naman sila pong mga properties. May inventory yan ng mga government-owned lands. Pwede nilang una i-stop yun. Now, worst comes to worst, kung walang government land, then baka dapat bumili po tayo ng property. Pero initially, of course, ang tingnan natin yung inventory ng government-owned land. May pera ho ba kayo sa departamento po ninyo? May pera ho bang NHA, Yusek? Ang NHA is being allocated 2 billion a year. Next year, ganun din po yung kanila. But normally, pag incidents like this, nadadagdagan po yung pondo. No? Similar to yung Yolanda at saka yung Marawi Seeds, binibigyan ng extra ng ating Kongreso ng additional funding ang NHA para magawa po yung mga babahay. Opo. Kasi po ang NHA, even wala pa po itong dalawang kalamidad na ito, di ho ba, sorry po, tama ho ba ang balita na hindi po man lamang naka 1/4 sa pangakong 1 million na pabahay po ang NHA, kaya nga nagkaroon dyan ng pagpapalit po, di po ba? Opo, sa ating pong housing leadership. Ano po? Sir,
Opo. ngayon ho ba, ilan na ho ba ang pabahay na napagawa ng NHA, ng Housing Department? On the average, NHA, depende po sa budget nila, is about 30,000 units po ang nako-construct nila every year. No? Mhm. So with the augmentation ng pondo, we hopefully can build more houses. Opo. 'Di ba sir, kung 30,000 lamang 'yan ha, assuming nga po accurate po ang ating figure architect, times 3. That's only 160, so that's only 110. I'm sorry. Yes, mga less than 100,000 nga po, no? Ang nagawa in 3 years. Eh, pangako ni Presidente, 1 million eh. Ang layo, no? Yeah. Yeah, ang gusto namin i-correct kasi yung 1 million na yan, hindi naman ibig sabihin lahat yun ay bagong bahay. Mhm. Kasi yun po ang base ng housing needs, no? Mhm. So iba po dyan, yung mga bahay maayos na pwedeng masira over. Tulad nito, mayroong bagyo, may sakuna, Opo, nangyayari po yun. Opo. Meron naman doon reinforcement lang ng... So meron kaming ginagawang programa na hindi necessary for construction. Tulad ng Pag-ibig ngayon, Opo. recently, nag-approve sila ng program for home improvement. Okay. Opo. So meron din kaming mga programs. Mm-mm. And then second, naglabas din ang Pag-ibig ng nireduce po nila yung interest rate. Mm-mm. Whereas before, ang interest rate ng Pag-ibig is 6.25% Opo. for socialized housing. Opo. Binaba nila to 3%. Opo. So yung mga tao, pwede rin sila bumili sa private sector now with a lower interest rate. Opo. So it's a multi-pronged way to, hindi po lahat yan construction ng bagong unit. Opo, yes sir, we understand. So sir, magkano ba ngayon ang basic po na raw houses per NHA standards? Magkano na po ba ngayon ang isa? Opo. Ang ating joint memo circular na aprobado ng DSUD saka ng DepDev o ng dating MEDA, ang socialized housing natin for subdivision is 850,000 per unit. Mm-mm. Doon naman po sa vertical natin, umaabot ng hanggang 1.8 million. Ang per unit? Per unit po. Pag vertical o yung mga condominium type, up to 1.8. Mhm. Yung mga house and lot po natin hanggang 850 per unit. Okay, raw po ito. 850,000 po. Opo, okay. 850,000. Yun ang Okay. maximum po. Opo, sige. So sir, again, magkano ang budget nyo for this year at ang proposed budget nyo for next year para po sa pabahay mismo, ha? Hindi po itong mga Pag-ibig na mga programa po ninyo. Okay, yung shelter-wide, ibig sabihin ng shelter-wide, lahat ng mga government agencies related sa housing, ang budget inallocate po this year sa amin ay 6.5 million. Billion. Kasama na po yung NHA, yung DSUD, billion, yung sir. Billion. HSAC. Billion. Billion, sir. Okay. Billion. Opo. Okay. Okay. So, 6.5 billion. Next year po, bumaba po yung inallocate sa amin na 5.5 from the 6.5. However, nag-request din po kami sa aming plenary sa Senado na i-increase po yung aming budget. Mm-mm. For this year again, magkano po sir? 6.5? 6.5, next year 5.5. So, Mas meron... bumaba po yung pondo for next year compared to this year. Okay. Ano po ang dahilan ng pagbabawas po ng Kongreso sa budget ninyo? Ito ba'y dahil din po sa inyo pong capacity to spend the money? Ano po ba ang kanila pong pinagdebatehan dyan? Yeah, there are several reasons, no, including yung pag-construct natin, yung delivery, yung timetable. Tapos in-adjust din po kasi ngayon ginagawa na natin yung multi-year budgeting. Mm-mm. So dahil sa multi-year budgeting, pwedeng i-allocate next year. Let's say kung yung project more than 1 year, hindi po i-allocate immediately this year. Isa-cut din yung ano lang kaya ubusin, yun lang bibigay this year. And then the next year, doon na lang ibibigay. This is for fiscal management para ma-maximize yung use ng pondo. Opo. Pero sir, sa totoo lang ho ba, kaya ho ba ninyo na ang NHA mismo makapagtayo po ng mabilis ng mga pabahay na dekalidad sa halagang 850,000, basic po, no, na mga row houses para po sa mga nakatira sa mga danger zone?
We actually have NHA as aming main production arm, but we are also tapping the private sector to help us. That is why meron kaming pag-ibig kasi para yung mga private sector maengganyo din magtayo at mabayaran din namin using pag-ibig fund. Opo, kasi nga yung pag-ibig ay nagbibigay po ng paunang pondo para doon sa mga developers po, no, na nag-i-invest nga ng pera dito po sa mga pabahay na ito. But basically rin po, kasi yung pag-ibig, utang yan. Ano po, uutang niyo yung mga Opo. miyembro at kinakailangan pa nga ng equity. Di po ba? May mga ganun pong usapin. But basically po, yung talaga pong pagbibigay ng pabahay, opo, na ang hulugan nga po ay parang token na lang. Wala hong ganung programa na ngayon ng gobyerno para po sa mga nakatira along the danger areas, gaya po ng mga ilog o mga dalisdis ng bundok. In general po, ang NHA program, about 60% ng kanilang projects ay grant and only 40% ang may bayad. So there are combination, depende po sa project. Meron pong walang bayad, meron namang iba may bayad po. Okay, sige po. So again, going back dito po sa mga epekto po nitong si Tino at nitong si Uwan, sir, moving forward po, paano po ang inyong, kasi ang inyong ang ito po yata ding pag-identify sa mga lugar na hindi dapat nagtatayo ng mga pabahay, yung mga floodplains kung tawagin, mukhang sakop po ninyo ito, no, sa inyong competence. So paano na po ngayon, considering nga na ayaw ng presidente na maulit pa itong mga namatayan at saka totally po nasira yung pabahay kasi nga po nakatira sa danger zone? So ang aming regional offices po are tasked to coordinate with the local government para tulungan yung local government mag-identify ng kanilang areas for relocation. Na-experience po namin yan sa Negros Island region. Kung baga may several properties na identify local government, kami po tumutulong, provide ng technical assistance para ma-analyze which of these are outside the danger zones at the other considerations din. So meron kaming technical assistance that ibigay din namin sa local government. Okay. Pangalawa, pinipilit na rin namin ang mga local government na i-update yung kanilang comprehensive land use plans. Marami po kasing mga local government hindi po updated yung kanilang plano at doon naman sa mga updated na plano napansin namin hindi po naisama yung climate adaptation, no? So kaya nagkakaproblema tayo. Luma na kasi yung mga na-approve na plano at that time, hindi pa naman grabe yung climate change. So hindi nila na-consider yan. So ngayon, pinipilit po natin ang mga local governments. Hinihikayat po natin ang mga local government i-update po yung kanilang mga land use plan. Opo. Para tama po ang pagsasite ng mga settlement in the appropriate areas. Okay. Noon po kasing Yolanda experience, meron na pong ipinagmamalaki ang Housing Department at ang NHA ng Build Better, no? Oo, sabi nga nila, sa lindol at saka sa lakas ng hangin, may mga ganun po sinasabi sila eh. Pero matagal na ho ba kayo sa departamento, architect? No, bago lang po, dito lang po sa current administration. Okay. Opo. Na-check niyo ho ba yung mga ginawa ng NHA para po sa mga nagdaang bagyo? Magmula po ng Sendong, Pablo, opo, at ito pong Yolanda? Kung gaano po substandard ito? Wala, personally, I have not, no? Kasi implementation po yung NHA nasa Department of Human Settlements and Urban Development ako. But we have received many reports like that and we have always called the attention of the NHA, especially mga district managers nila to ensure na compliant sila dun sa ating specification. Opo. Ito ho bang NHA attached agency, di ba, ng Human Settlements and Urban Development Department? Opo. Sila po ang main production arm ng department. Nag-uusap na ho ba ngayon ang NHA General Manager at ang Secretary? Opo. They are always in constant touch. Several times in a month nag-meeting po sila para ma-address po yung mga various issues. Opo, yes sir. Oo nga po, kasi importante yun. Ano po? O sige, so sa ngayon, architect, sa mga nakikinig po sa atin na mga biktima nitong kalamidad na ito, sa mga umaasa nitong 30,000 sa fully damaged at 10,000 po na partially damaged na cash po ito, ha? Paano po? Ano ang inyong panawagan sa kanila? Kasi ngayon pa lang po meron na nagmemensahe kung saan kami pupunta.
sino aabot sa amin ng pera, gaano katagal na naman yung pangakong yan? Opo, ang request po namin, makipag-ugnayan po sila sa local government kasi ang local government po ang magko-compile ng listahan. Mm-mm. Yung papadala ng local government sa amin. As soon as we receive the list, bababa po kami together with the local government and other members of national agencies, tutulong po agad ma-validate yung mga nasa listahan. And as soon as we're able to validate, normally ang turnaround time once ma-validate na is about a week or so na ibababa na po yung pera namin. And then from there, makipag-coordinate ulit kami sa kanila para sa distribution. Okay. Sir, may tao ba kayo sa departamento para sa validation? Kasi daan-libo po ito. Opo, hindi po enough ang tao namin. Kaya po namin kasama ang local government sa ibang mga ahensya ng gobyerno para mapabilis po yung pag-validate. No? So, Okay. ang depende po yan sa listahan. Ang ni-request po namin sa local government, i-prioritize nila po Opo. para yung mga nangangailangan na yun ang una natin mabigyan. Okay, opo. Sige po, ang importante nga tulungan po ito, no, para ho sa mabilis na validation. But again, meron po tayong siguradong source ng funding. Ano po, Yusek? Opo, as I said na Opo, naka-allocate okay. po yan, and as early as last month, humingi na po kami ng additional funding from DBM. Okay, sige po. So Yusek, kami po'y makikibalita po sa inyo dito po sa inyo pong ginagawang programang ito. And yung nga po, no, eventually, yung pong mga pabahay na proyekto po ninyo para ho makahabol, no, sa commitment ang Marcos administration sa pagbibigay po ng pabahay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Salamat po, Yusek. No? Maraming salamat, Mr. Ted. Opo, nga pala po, may pahabol lang dito. Yun hubang Monterrasas diyan sa Cebu, ito ba yung nabigyan na po kaya ito ng license, license to sell? I believe meron po silang license to sell, no? So, kaya po sila nakapagsimula. Pero may understanding also, meron yatang ginagawang investigation din ang DNR sa compliance nila sa environmental impact statement nila. Okay, sige po. Salamat sa panahon po, Architects. Thank you po. Thank you. Maraming salamat ulit. Apo, thank you. Si Architect Henry Yap ng Department of Housing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!